Panoorin po natin itong naging content ni Attorney Reyes Del Rosario patungkol po sa pag-amin ni Sara Duterte na wala po siyang alam patungkol po sa Pax Silica. Panoorin po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Ma'am, any thought po about sa Pax Silica na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Paxilica? Silica. Yung Paxilica. Silica. Hindi ma'am, Silica. Paxilica. Do you know anything about that? Wala ma'am? ako. I cannot comment on that. Ang tanong, bakit tayo boboto ng isang presidential candidate na wala man lang pakialam kung ano nangyayari sa bansa? Tayong lahat ay nagpapatayo na sa kakadebate kung dapat ba talagang ilagay ang Pax Silica dito. Tapos yung gusto nyong maging presidente, wala man lang alam o hindi man lang narinig pa kung ano yung Pax Silica na yan. Narinig nyo naman sa interview, siya na mismong umamin na wala siyang alam tungkol sa Pax Silica. Tapos i-spin nyo na naman na hindi niya lang narinig. Nevertheless, we can't have a vice president who doesn't have opinion on important matters that are affecting the country and the Filipinos. Feeling ko nga kung magtanong ka ng tambay tungkol sa Pax Silica, may masasabi pa kaysa sa kanya. Come on guys, you can all do better than that. Ngayon mga kababayan, ito lang po yung maigsi na reaction ko dyan. Si VP Sara po, pagdating po sa mga tanong kagaya ng pandesal, ang dami niyang nasasabi, energetic siyang sumagot. Pagdating po sa panlalait sa isang 68 years old na tao, kaya niyang sabihan na mukhang bangkay, ano? Marami siyang nasasabi pagdating sa mga ganyang usapin. Pero sa isang mahalagang usapin patungkol sa ating bansa, kagaya niyang Pax Silica, na marami po nagdedebate diyan, yung mga pros and mga cons, no? Wala pong masabi si VP Sara, wala po siyang alam. Umamin naman po siya wala siyang alam doon. Pero nakakagulat po ito dahil Vice President po siya, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno natin. At ang Pax Silica po ay napakalaking investment, foreign investment sa bansa natin. Bakit wala siyang knowledge about that? Ang tagal na pong usapin yan. Kung doon ako nagkakamali, 2025 pa po yan na pag-uusapan. Ngayon lang po talagang sumobra yung maraming nagdedebate at nag-uusap dyan dahil papalapit na po ng papalapit ang Pax Silica. Kung ako po ang tatanungin nyo patungkol po sa stand ko patungkol dyan sa Pax Silica, hindi po ako magbibigay ng opinion dahil nire-respeto ko po yung mga valid reasons na mga pabor at mga kontra sa Pax Silica. Pare-pareho pong may bigat ang kanilang mga rason. Kaya hindi po ako magbibigay ng opinion dyan. Ako ba'y ordinaryong Pilipino? Pero sa kaso po ni VP Sara Duterte, considering na siya ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno, dapat may stand siya dyan or dapat may opinion siya dyan at dapat knowledgeable siya dyan dahil may kinalaman ito sa ating ekonomiya, sa ating kalikasan, sa teknolohiya, sa AI, sa pag-unlad ng bansa natin, sa employment. At marami pong grupo ang nagdedebate dito dahil nga po napakahalaga ng issue na ito ng Pax Silica. So kung tayo mga ordinaryong Pilipino ay may knowledge about this, kaya tayo nagdedebate dahil may mga pros and cons, bakit yung pangalawang pangulo, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno natin ay walang alam patungkol dito? And yet, sinasabi ng mga DDS sa mga supporter nila na si VP Sara ang dapat na manalong presidente sa 2028 pero wala siyang alam sa napakalaking investment na ilalagak dito ng mga foreigners sa bansa natin na tinututulan ng iba't ibang grupo, na pinapaboran or sinusuportahan din naman ng iba't ibang grupo. Bakit yung Vice President walang alam? Mga kababayan, hindi po ba nakakadismaya yan? Ipine-present nyo si VP Sara na matalino, intelihente, magaling, pero isang issue na may kinalaman ng ating ekonomiya, employment, environment, technology, wala siyang alam? Tapos gugustuhin siya na maging presidente? Pero pagdating sa mga tanong patungkol sa pandesal at mga panlalait sa itsura ng isang 68 years old, ang dami niyang alam, ang dami niyang sinasabi. Ano pong naidulot nung statement ni VP Sara patungkol sa panlalait niya sa itsura ng isang 68 years old na mukha daw bangkay? Anong naidulot nun? Hindi yun naging productive. Sama ng loob ang naidulot nun sa ating mga Pilipino. Kasi wag na po tayo magpanggap. Alam naman po natin na si PBBM ang kanyang pinaparinggan doon. Hindi po ako magpapanggap na hindi ko alam. Alam po natin pare-pareho na si PBBM ang pinaparinggan niya doon. Pero anong naidulot nito sa mga Pilipino? Anong napala natin sa ganung statement, mga kababayan? Meron ba tayong napala? Meron ba tayong nakamit para sa bansa natin? Nang marinig natin ang pangalawang pangulo, pangalawa sa pinakamataas na posisyon ang hinahawakan niya ay nagsalita ng ganung panlalait? Meron bang napala ang bansa?
Wala kundi sama ng loob at away-away, mga kababayan. Mabuti pa nga itong si Mayor Leni Robredo, kaya talagang hanga po ako kay Mayor Leni Robredo. After 2022 election, nag-focus sa trabaho niya sa angat buhay at sa pagiging mayor. Si Mayor Leni Robredo naglabas ng statement na na-appreciate niya at sinasabi niya na dapat malaman ng maraming Pilipino ang maraming nagagawa ng Pangulo, ng admin ni PBBM. Dapat malaman ito ng maraming Pilipino. Marami daw ang hindi nakakaalam kaya dapat malaman. Kaya nagpapasalamat si Attorney Claire Castro. Yung mga ganyang statement po, productive yan. Magdudulot yan ng positive impact, no, sa mga Pilipino. Pero yung mga hate messages, hate comments, and hate statement na lalaitin mo ang itsura ng 68 years old, tapos wala ka naman palang alam pagdating sa mga mahalagang issue ng Pilipinas, walang mapapala ang mga Pilipino sa ganun. No, sana si BP Sara knowledgeable, maraming alam sa mga mahalagang issue ng bansa at bawasan niya yung mga statement na nagdudulot ng sakit at sama ng loob sa mga Pilipino. Hindi po nakakatulong. Yun lang mga kababayan, yun lang po ang gusto kong ibigay na reaction dyan. Ang dami niyang alam pagdating sa pagmumura, pagbabanta, at mga bagay-bagay na may panlalait, pero pagdating sa mahalagang issue ng bansa, pinagdedebatihan na ng maraming Pilipino ang Pax Silica, siya na Vice President, walang kaalam-alam dito. Mabuti pa nga si Senator Risa Ontiveros nung natanong siya sa isang interview, ang dami niyang sinabi, ang dami niyang about sa mga batas na hindi pa nagagawa, na may kinalaman sa AI technology, sa teknolohiya, sa modernisasyon ng teknolohiya ng bansa. Ang dami niyang nasabi, pero kay BP Sara, nakakadismaya. Vice President na sinasabi nila na bar passer at gustong maging presidente, wala kang napala. Doon sana tayo magbabase sa magiging opinion niya no? Pati buti pa nga yung mga DDS, ang daming kuda patungkol dyan sa Pax Silica. Kumukontra sila dyan Ang dami lang sinasabi sa pakikipagdebate sa iba't ibang platform. Pero yung sinusuportahan nila si BP Sara, wala tayong napala na opinion niya or saloobin niya or stand niya patungkol dyan sa Pax Silica na iyan. Nakakadismaya po talaga mga kababayan. Kayo na po ang humusga. Salamat po sa panonood.